trading. Congrats, nasa day 4 ka na ng YouTube tutorial natin. If beginner ka pa lang, napanood mo to, panoorin mo muna yung part 1 ay yung day 1 to 3 para mag-proceed ka dito. So, ang pag-uusapan natin ay napaka simple lang pero ito yung maganda kapag maghanap ka na ng entry mo, ang valid pullback. Kapag mali ang insight mo sa mapping sa valid pullback, um, malilito ka and mapipig out ka sa market. So, mahalaga na alam mo kung ano itong valid pullback. So, start na natin. So, kung makikita nyo dito, eto. Ayan, zoom natin para makita nyo ng mayos. Ito naman yung invalid pullback. So, explain ko muna yung invalid pullback tsaka yung valid pullback. So, look nyo to. Di ba? Wait. Impulse, correction, impulse. No? So, impulse, correction, impulse. So, bakit ko nasabing hindi valid na pullback to? Tingnan nyo tong master candle na to. Gawin natin black muna to. Tapos, wait. Iyan natin. Yan. Ito. Makikita nyo to, tong master candle na to. Yung tatlong candle, nasa inside bar lang ng master candle. So, hindi ko nasabing valid pullback to. Kung makikita nyo dito sa high, hindi niya na-sweep. Gawin natin black muna to. Yan. Yan. Hindi niya na-sweep. So, ang mangyayari, hindi valid pullback yan. Pati yung low, hindi niya na-sweep. So, inside candle lang yan. Bali, wait. Hindi valid pullback yung mga yan. So, magiging valid pullback lang yan kapag na-sweep niya yung previous na candle ng master candle na to. So, ganito yung sa bullish, no? Kapag hanap kayo ng buy entry sa valid pullback. Kapag magkakaroon kayo ng MSS, sa susunod, ituturo ko naman yun. Pero katapos nito, yung mga 3 types of liquidity muna yung pag-uusapan natin. So, focus muna tayo dito. So, alam nyo na yung hindi valid pullback. Kapag inside candle lang siya, hindi siya nakasweep ng previous candle, invalid pullback na yun, huwag nyo nang iti-take. Ito naman, sa bearish naman tayo na MSS. So, correction, impulse, correction. So, ito yung mangyayari dyan. Tingnan nyo. Kagaya lang ng doon sa bearish scenario. Ito yung high ng master. Inside lang sila. Inside lang siya ng master candle. Makikita nyo dito, wala siyang na-sweep. So, hindi valid pullback yan. Makikita nyo rin sa low, hindi rin siya valid pullback. So, kapag ganito yung pinakita ng market sa inyo, hindi valid pullback yan kasi nasa inside lang sila ng candle, walang na-sweep ni isa. So, huwag niyong iti-take yan. Lagi yung tatandaan, kailangan ma-sweep tong previous candle na to. So, pakita ko sa inyo yung valid pullback. Ito siya. Delete na natin yan. Ito pa lang yung valid pullback. So, explain ko sa inyo, alam nyo na yung invalid pullback. So, ulitin nyo na lang yung video para maintindihan nyo kasi kung isipin nyo, napakasimple ng pullback na to pero kapag hanap na kayo ng position, malilito kayo. So, wag nyong menusin tong pullback na to. So, makikita nyo, wala na siya sa yung inside candle na to, na-sweep niya tong high na to. Ito, na-sweep. So, kapag na-sweep yan, valid pullback na yan kasi
magbe-base na tayo do sa previous candle kasi na-sweep niya na yung master candle, ito na yan. After nun, magre-reverse ng pataas yan, pwede ka na mag-lock ng entry kasi tingnan, makikita mo to, didodraw natin sa candle, na-sweep siya. Ganyan yung valid pullback. So, makikita mo dito, correction, impulse, yan. So, yung palang ano, balikan pala natin to. Na-miss ano ako dito. So, ito pala, ano lang to, isang isang pump lang to kung iisipin mo. Wala siyang correction kasi hindi valid yung pullback. Kagaya rin dito sa bearish, isaan lang yan, walang ano yan, walang correction na nangyari. So, ito yung nagkaroon ng correction kasi nagkaroon siya ng valid pullback na sweep. Na-sweep niya yung previous candle dito sa high and yung naka-sweep ng master candle, na-sweep niya rin 'to, then nag-reverse siya pataas, dun ang puwedeng mag-lock ng valid MSS. So, ganito din sa bearish, kapag maglo-lock ka ng MSS, ah, correction, correction, impulse, correction. So, 'yan, ano lang 'yan, ito 3 leg 'tong ginawa niya. Bale 'to, isaan lang 'to kasi walang valid pullback na nangyari, walang sweep. So, sa bearish naman eto siya. Hindi pala na ano dito um, kahit candle body close yung sweep, valid pa rin yun kasi na-sweep pa rin yung previous candle, pakita ko sa inyo. Nakaalis pa rin siya sa inside ng candle. So, ayan. Makikita nyo na-sweep. Na-sweep yung inside ng candle, then after nun, na-sweep din 'to. So, valid yan. Ang magkakaroon ng MSS niyan, ito, yan. So, valid yan para mag-look ka ng short position kasi wala na siya sa inside candle. So, valid yung pullback niya yan. So, ganito yung mangyayari ng ano na yan. Ganyan, no? Correction, impulse, correction kasi valid pullback to na sweep niya tong previous candle ng master candle. So, wala na siya sa inside bar. So, ganun lang siya pakita ko sa inyo sa chart para mag-gets nyo. Ito siya. Sa mga entry ko. Wait. Pakita natin sa yung mga loss ko. Ito. Valid pullback to. Ang ano lang, hindi na, ang market pa rin ang masusunod. So, i-look mo to, na-sweep tong previous high, and kapag na-sweep yan, maglo-look ka naman sa 4-hour time frame. Ayan. Ito yung previous candle niyan. Ayan. Na-sweep yung 4-hour candle ng 2 to 3 p.m. So, yung types of liquidity, explain ko rin yun sa next video. So, after na ma-sweep yan, syempre, hahanap tayo ng valid pullback. Ang mangyayari dyan, paano mo malalaman kung valid yung pullback? Syempre, malilito ka. Ang mangyayari, lagi ko sinasabi, kailangan umalis siya sa inside bar. Kung makikita nyo dito sa example natin sa chart, ito yung last ng candle. Yan, i-ano mo, i-zoom mo. Ayan. Wala na siya sa inside candle na sweep niya sa taas. Ito yung previous eye na sweep. After niya sweep, ganito yan. Wag na natin pa irapan yung sarili natin, 'di ba? One side leg lang yan kasi ayun. After nun, na-sweep yung low and na-sweep yung high. After niya na-sweep yung high, ito yung low. Ito yung low niyan. Pagkatapos,
Saan mo makikita yung valid MSS? Sa last down candle before siya nag-sweep. Ito siya. Ayan, 'di ba? Yan. Tapos high na sweep o valid pullback. Then na-sweep yung high, then nag-pump siya. Yan na yung valid MSS. So mag-e-entry ka na, nag-entry lang ako sa per value gap. Bumaba naman siya, running profit. 1 to 3 RR ako. And may order flow dito. I-explain ko rin yung order flow. So, nag-reverse siya ng paganyan, na-SL din tayo. So, ganito rin dito. Valid pullback din to. Loss lang. So, look mo yung ulit yung 4-hour time frame. Ayan. Na-sweep yung previous candle dito. Yung 4-hour candle. After nun, nagkaroon siya ng magandang reaction pababa. So, paano ko nasabing valid pullback to? Pakita ko sa inyo. Ah, um, correction and nag-impulse siya. Isa lang 'yan kasi um meron siya pala ito na sweep yung ditong previous. Then um correction and impulse. After ng impulse nagkaroon ng correction. So makikita nyo saan yung MSS natin. Siyempre dito sa low. Kasi ito yung last down candle before siya nag-sweep pataas. Lagi nyo tatandaan yun kapag hahanap kayo ng MSS. Then yung refinement nyo, yung per value gap o breaker block. I-explain ko rin yun. Yan. Lalisin natin yun. Tapos, nag-entry lang ako dito sa breaker block. Sabi ko nga sa inyo na SL. So, pagkita ko sa inyo yung mga winning setup. Yan. Hindi lahat nasusunod sa ano natin. Pero malaki yung probability, susunod ka sa plan ng strategy mo. So, punta tayo sa 4-hour time frame ulit. I-refine natin to. Yan. Alisin na natin to. Kung makikita nyo, sa 4-hour candle na sweep yung 6 to 7 candle. Then, pumunta ako sa 1 hour muna para mag-look ng target ko. Kahit 1 to 3 yan, if may order block dyan, hindi ko 1 to 3 yan. Nag-refine lang ako sa 3 minute nung na-sweep. Kung makikita nyo, kahit hindi na-sweep yung internal high, ang mangyayari dyan, kahit hindi na-sweep yun, na-sweep yung 4-hour candle, valid pa rin yan. After nun, maglulok tayo ng entry. And sabi ko nga sa inyo, lagi ko sinasabi, kapag maglulok kayo ng entry, kailangan alam nyo yung valid pullback. So, ito yung swing high. After ng swing high, na sweep. Ganyan yan. Pakita ko sa inyo. Wala na siya sa inside bar. Sabi ko nga sa inyo, kahit candle body close yan, basta na sweep yun, edi impulse. Impulse lang yan. Tapos, nagkaroon ng isang impulse lang yan kasi walang na-sweep. So, nagkaroon ng correction dito. Then, nag-sweep. Ayan. Makikita nyo, ito yung last down candle before siya. Ano na lang, wag na natin ganun yung impulse correction. Dalian na lang natin yung pagka-explain. Basta yung last swing high, yung last down candle before siya nag-sweep, yun yung valid MSS, ganito siya. Pero kahit ganun yan, tingnan nyo muna yung price action ng pag-sweep, baka mahina lang. Pero ito, healthy sweep to. Tingnan nyo yung pagbagsak niya. Mabilis lang. After nun, mahina na yung pinapakitang ano ng buyers. Ayan. Nag-TP hit. Nag-entry lang tayo sa 3 minute per value gap and nag-tap siya sa 1 hour OB na nilagay natin. Kasi malakas kasi yun eh. Nag-reverse. So, sa USD JPY naman tayo. Ay, sa FXM pala tong ano ko na dito. Eto. Pumunta ako sa 1 hour time frame. Yung mga zone natin, i-explain ko rin yung mga
order flow na tinitignan natin or OB, yung mga zone natin at mga sweep ng mga candle. So, ito yung 1 hour OB, nag-refine ako. Then, nag-tap siya sa zone natin na 1 hour OB and pumunta lang tayo sa 3 minute para mag-look ng entry. So, magkikita nyo dito, nung nag-tap siya sa 1 hour OB, na-sweep niya to, then, ang hinihintay na lang natin dito, reaction ng price. So, sa reaction ng price, di ba kapag mag-entry tayo, kailangan natin ng MSS. Ngayon, yung MSS, kailangan ng valid pullback. So, makikita nyo dito, valid ba to? Ayan. So, valid yung pullback na to. Before siya nag-sweep dito, biglang humihina na yung seller and sumasagot na yung buyer. After nun, after niya na-sweep yung low, nagkaroon siya ng MSS. So, yun. Makikita nyo, wait. Makikita nyo dito, na-sweep tong last low. After niya nag-sweep, di ba, yung lagi ko sinasabi, yung last down candle before siya nag-sweep. Ito yung last down candle before siya nag-sweep ng previous candle. So, valid pullback yan. Yun lang yung logic sa valid pullback. Huwag nyo nang pahirapan. So, ito yung last down candle before siya nag-sweep ng previous candle. Valid pullback yan. Siyempre, di na malayo yung SL natin. Ilalagay na lang natin sa swing low. After nun, nag-TP siya 1:2. Sinend ko rin yan sa Discord natin. Yan. Mga nag-request ng mga next video, upload ko na yan. So, sinesend ko rin signal ko dyan, yung mga win, mga loss, yan. Transparent tayo dyan sa strategy natin. And yung USGJPY, akala nyo di ko sinend, ayan. Ayan o, nag-TP. So, yun lang, if di ka pa naka-join dito sa Telegram natin, at Discord, nagpapag-giveaway ako ng mga free account. So, sa mga solid supporter ko. And, yun. End of the month, ayan, in-announce ko dito. So, join, ilalagay ko na lang sa comment yung link ng yung mga prop firm ko. And, ito pala yung tawag dito. Yung prop firm na gamit ko. May sila. May discount code. Ito siya. So, nasa inyo na yan. Use nyo lang yung code. Kapag ayaw nyo na mag-challenge, gusto nyo na mag-instant account, meron silang Valentine's offer. Ayan. Ito siya. So, meron din silang becoming instant and meron din silang February. Ito yung 50%. Use nyo yung best year ng 2-step account. Makaka-receive kayo ng pre-instant. Sulit yan guys. Grab nyo na. So, yun lang. If may natutunan ka sa video na to, paki-like and like and subscribe na rin. And para updated ka sa mga next video if naka-help to. Maraming salamat sa panonood. God bless you. Happy trading and peace out.